Noong August ng 2005, 5 magkakaibigan ang nagpasyang subukang e-explore ang isang hindi gaanong kilalang underwater cave sa gilid ng Y Mountain sa Provo, Utah, United States. Nakilala sa tawag na The Cave of Death, at wala silang kaalam-alam sa masalimuot at panganib na naghihintay sa kanila sa loob. Sa huli, tanging isa na lamang sa kanila ang makababalik ng buhay. This is JD ng The Real Event of the Golem's Cave Tragedy. Miyerkules ng August 17, isang grupo ng 5 kabataang magkaibigan ang lumabas para kumain ng hapunan. Ang masayang kwentuhan ay nauwi sa pag-uusap patungkol sa isang lihim na cave sa gilid ng Y Mountain. Ang bundok na ito ay malapit sa campus ng BYU, kaya't maraming lokal na mag-aaral ang pamilyar sa lokasyon ng kuweba. Gayunpaman, sa kasaysayan ng kuweba, ay 2 kabataang cavers na, ang ganap na na-survey na ang Golem's Cave isang taon bago ang insidente. Sa unang tingin, ay tila hindi nakaakit-akit dahil ito'y nababalot ng tubig na hanggang 4 na talampakan lamang ang taas. At nangangailangan pang maglakad ng nakayuko sa halos 100 foot ang haba mula sa entrance ng tunnel papunta sa tinaguriang lokasyon, nang may kaunti pang tubig. Sa gabing iyon, ay napagpasyahan na ng grupo na subukan ang kanilang mga sarili sa madilim at hindi kaaya-ayang cave na iyon. Alas 2 na ng madaling araw, nang makarating sila sa lugar ng cave. Bago pumasok, ay umupo niya muna at nagtagal ng ilang oras sa labas bago tuluyang bumaba patungo sa nasabing water tunnel. Si Jennifer Gilbraith, ay una nang may karanasan na dumaan sa tubigang tunnel, kaya't pinasigurado niya ang iba, na kayang-kaya nilang huminga at lumangoy sa water tunnel patungo sa cave's chamber. Bagamat na hypothermic at nawalan na siya ng malay noong una niyang karanasan, ay desidido't masaya pa rin niyang ipapakita ang misteryong kuweba sa kanyang mga kaibigan, na sina Blake Donner, Scott McDonald, at Ariel Singer. Sa kabilang banda, si Joseph Ferguson, ang panglima sa magkakaibigan, ay nagpasya na magpaiwan na lamang sa labas ng pangunahing cave habang hinihintay ang mga kasama na makabalik. Sa iisang flashlight, ang 4 ay nagtungo na sa maliit na butas sa sahig ng cave. Alas 4:30 ng umaga, sa makapal na dilim, ay tuluyan na nilang binaba ng dahan-dahan ang makitid na daan na puno pa ng malamig na tubig. Si Jennifer Gilbraith ang naunang bumaba, dahil siya ang may una ng karanasan dito. Ang water tunnel ay may sukat lamang na halos kasing laki ng pintuan ng refrigerator, na 2 feet lang ang lapad at 4 feet ang taas. Isa-isa silang bumaba at sinundan ang direksyon na itinuro sa kanila ni Jennifer. Sa loob ng cave, ay merong tali na nakakonekta sa bato ng main cave patungo sa kabilang panig ng kuweba, na nakatali naman sa isang perasong kahoy, na una nang inilagay ng mga nauna cave explorer. Ito sana ang magsisilbing gabay, kaso hindi ganun ang nangyari. Sa kabila ng liit ng daanan, isang malupit na pagkakamali pala ang mangyayari. Ayon kay Brian Lamprey, isang dating caver, pagbalik niya mula sa cave chamber ay lumampas siya sa exit hole at natamaan niya ang isang dead end. Sa isang sandaling nagpanik, napagtanto niyang napapalibutan pala siya ng bato, kaya't mabilis niyang itinulak paatras ang kanyang sarili habang kinakapa ang lagusan pabalik ng may halong kaba. Sa mga sandaling yun ay maswerteng natagpuan niya agad ang butas bago siya tuluyang kapusin ng hininga. Ang karanasan niyang yun ay ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Sa araw na iyon, ang 4 ay nagtagumpay naman sa mabilis na paglangoy patungo sa maliit na chamber. Ngunit sa pagbalik, ay ang magiging sanhi na pala ng kanilang kamatayan. Sa kabilang banda, si Joseph ay hindi sigurado kung gaano katagal sila magtatagal sa cave na iyon. Kaya't makalipas ang halos 1 oras, nagpasya na siyang pumasok sa cave para tignan ng butas, kung saan pumasok ang 4 niyang kasamahan. Subalit wala siyang nakitang senyas ng ilaw ng flashlight, o kahit pagkilos man lang mula sa grupo. Alas 5:30 na at wala siyang kaalam-alam kung anong gagawin. Sinubukan na niyang tumawag sa ilang mga kaibigan na pamilyar sa loob ng kuweba. At di kalaunan, ay sa mga otoridad na, ng 6:25 AM. Nang lumangoy ang 4 papasok sa inner cave, maaring kinakabahan na hinihingal ang mga ito, dahil sa halong excitement o pananabik na cost ng adrenaline. Ngunit pagkalabas ng kanilang mga mukha sa tubig, mabilis silang huminga ng maluwag. Pero sa kasamaang palad, ang hangin sa maliit na espasyo na ito, ay maaaring hindi pala maganda.
Sa ganitong kondisyon, ay malamang na hindi normal ang hangin, maaring 21% lang ang oxygen at 79% na nitrogen naman ang nilalaman nito. At dahil stagnant ang cave at sarado ang pinagmumulan ng tubig, malamang din na magkaroon ng carbon dioxide buildup dahil sa ilang kadahilanan. Habang nagtatagal ang mga bisita sa inner chamber, ay paunti-unti nauubos ang oxygen at tumataas naman ang level ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide ay kilala rin na nagkakaroon ng pag-build-up sa mga limestone ng caves, dahil sa pag-erode at seepage, mula sa pagkakabulok ng mga halaman. Mayroon ding ebidensya na ang mga kandila sa loob, ay nakakadagdag ng carbon dioxide at kumakain ng oxygen, kapag walang airflow. At magkakaroon ng mataas na concentration ng carbon dioxide sa antas ng tubig. Ang pag-evolve nito sa water level, ay hindi agad napapansin sa unang tingin. At malamang na hindi alam ng mga magkakaibigan ang kalagayan ng hangin sa inner chamber. Kahit na ilang minuto lamang ang itinagal ng mga ito sa loob, ang kanilang kakayahang mag-isip, kumilos, at huminga, ay nababawasan at lubhang critical para sa kanilang balikang paglangoy. Pero kapag nasa loob na sila ng chamber, ay mabilis naman nilang maiintindihan, na hindi sila maaring magtagal dahil hindi sila makakahinga ng maayos. Ngayon dahil sa maliit lang ang laki ng daanan, isa-isa lamang ang pagbalik tulad ng naunang pagpasok. Si Jennifer ang unang lumabas, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya natagpuan ang exit hole bago siya tuluyang mawalan ng hininga. Malamang ay mababa na ang kanyang capacity para sa breath holding at critical thinking, lalo na kung ang naibigay sa kanyang oxygen level ng cave ay 10 hanggang 12%, ay 60 seconds na lang ang meron siya para languyin ang 15 foot na haba ng water tunnel bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang paghahanap sa exit hole ay napakahirap sa ganung kondisyon. Dagdag pa, na kung ang tali na nag-iisang gabay, patungo sa lagusan ay hindi pa nahawakan, tanging paghaplos na lang sa kisame ng madilim na daan ang magsisilbing paraan. Sa kabilang banda, ang tatlo ay walang kamalay-malay, na ang kaibigan nilang si Jennifer ay lumalaban na pala para sa kanyang buhay. Dahil sa naiwan sila sa madilim at nakaka-suffocate na hangin sa inner cave. Pagkatapos ng 30-60 seconds na bilang, si Ariel naman ang susunod na lalabas sa cave chamber. Sa carbon dioxide level na 2 o 3%, tataas ang kanyang respiratory rate, at susubukan niyang huminga ng malalim bago niya tuluyang ilubog ang kanyang mukha sa tubig. Mabilis siyang lalangoy, at susubukang hanapin ang opening hanggang sa kanyang huling natitirang lakas. Sa gitna ng madilim at masikip na tunnel, hindi makapaniwala nang maramdaman ang katawan ng kaibigan sa daan. Dahil hindi malinaw ang daan, at wala ding espasyo na kasya para sa 2 tao, si Ariel ay nagpanik dahil sa pagkadesperado ng makahinga. At marahil ay wala siyang malay na si Jennifer pala, ay wala ng buhay. At sa puntong ito, sina Blake at Scott, ay kasalukuyan ng nalalanghap ang masamang hangin ng matagal. Sa dilim ay ramdam na nila ang mababang oxygen level at mataas na concentration ng carbon dioxide, at kasabay pa nito, ang takot na nauugnay sa ganung hindi komportableng kapaligiran. Matapos ang paghihintay ng ilang minuto, si Blake ay nasa mahina ng kondisyon, at sabik ng makalabas sa lalong madaling panahon. Sa loob ng tunnel, ay hindi naman siya kinabahan. Nang makasalubong niya ang 2 katawan ng kaibigan. Bagkus ay agad niyang na-realize, na si Ariel ay hindi na gumagalaw. Kaya't kinailangan niyang itulak ang kaibigan patungo sa butas para mailigtas. Pero sa tunnel na may 2 foot lang ang lapad, at 4 foot na taas. Ang lagpasan o pagtulak sa kanila paabante ay halos imposible. At si Scott, ang pangwakas na caver, na naghihintay sa madilim na chamber, ang pinakamatagal na nagdusa. Sa mga oras na yun, malamang siya ay tiyak na nagmamadali ng makalabas. Nang sandaling yun habang nasa tunnel, ang kanyang paglalakbay ay biglang matitigil nang makatagpo niya ang kanyang mga kaibigan. Sa gayong kahulugan, ay maaring mabilis siyang nalagutan ng hininga. Nang dumating ang mga otoridad, hindi naging madali ang misyon na sagipin ang magkakaibigan na maaaring na-stranded sa inner cave. Agad silang nagpump ng hangin sa cave upang subukan ibalik ang anumang naubos na oxygen levels. Kasabay nito, ay nagpump na din sila ng tubig para magkaroon ng airspace sa connecting tunnel na pwedeng pasukin ng mga rescuers.
Pagkatapos ng ilang oras na pagpump, natagpuan ang katawan ni Jennifer Galbraith na lumulutang malapit sa entrance ng tunnel. Pagkatapos pa ng ilang oras pa ng pagpump, natagpuan naman ang iba pang tatlong magkakaibigan na sina Ariel, Blake, at Scott na magkasama at nakaharap sa exit hole. Ayon sa mga ebidensyang natagpuan sa lugar, at sa impormasyong ibinigay ni Joseph Ferguson, sa mga kwento ng ibang mga naglakbay na lumaban sa ganong kondisyon sa loob ng water tunnel, na maaari makapagsabi kung ano ang malamang na nangyari. Ang otopsiya ay kinumpirmang pagkalunod ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Mahirap isipin na 4 na malulusog na kabataan ang malulunod sa distansya na 15 foot lamang na haba kung walang naging isyu sa oxygen. Sila'y tipo ng kabataang nasa edad 18 hanggang 28 years old, at nasa pinakamagandang yugto pa ng kanilang mga buhay. Matapos makuha ang kanilang mga katawan, ang entrance ng cave ay nilagyan na ng concrete upang pigilan na ang ibang cavers na papasok na posible ding mawalan ng buhay.